Napakinggan ko po ang isa sa mga episode ninyo sa subscriber si Lakbot Stories Sir Red na siyang nakapag-trigger sa akin para ako din po ay magbahagi ng nalalaman ko kaugnay doon sa usapin ng iba't ibang uri ng usog. By this time, paki-hide na lamang po ang aking pangalan. Huwag nyo na lamang po syempreng babanggitin sapagkat mahirap na Sir Red at baka meron po akong kamag-anak na saktong nakikinig din at baka mahalata niyang ako nga ito. Totoo po yung sinasabi nila na palipad hangin. Yan yung isa sa mga nadinig kong type ng usog na inyo pong in-air dito. Isa rin po kasi ako sa magpapatunay na totoo ang ganitong klase ng usog. Meron po kasi akong tiyahin na kahit noong dalaga pa lamang, sabi sa akin ng mga pinsan kong mas nakatatanda ay mahilig daw po na magpakulam. Wala naman kaming lahing mangkukulam. Sadyang matindi lamang ang paniniwala ng mga nakatatanda sa angkan namin kaugnay ng bagay na ito. Hindi lamang po tungkol sa kulam kundi maging yung pagtatawas, faith healing at marami pang iba. Simula po nang mawala ang nanay ko dahil sa sakit na cancer at since nag-iisa lamang po akong anak, lumabas na talaga ng tuluyan ang tunay na kulay ng tiyahin kong ito. Lalo at kalaunan, nalaman ko na ako ay isang adopted na pamangkin since birth. Meron din po kasi kaming legal battle at talagang hanggang sa kasalukuyan pending pa rin sa korte. So 2021, kasagsagan ng pandemic hanggang nitong February this year, hindi na kami nawala ng sakit sa buong pamilya. Mas matatanggap ko nga Sir Red kung ako lang ang nagsasuffer, pero kasama pati ang asawa ko, mga anak namin, at kahit pa nga yung kasambahay namin at anak nito ay nagkakasakit. Yung tipong nagkakasakit kami ng sabay-sabay pero gagaling lang din ng ilang araw or swerte na kapag umabot ng isang linggo at pagkatapos aariba na naman ang kung anong masakit. Partida nito Sir Red, hindi nga kami lumalabas ng bahay dahil sa takot nga sa COVID. Lalo at meron din kaming mga kasamang bata. Pero lahat kami, thrice na nahawaan ng virus at halos buwan-buwan, literal na meron pong sakit o karamdaman. Kasabay nga nun syempre ay ang pagkakalugmok namin sa financial aspect na kahit pa nga meron kaming trabaho na work from home at maganda-ganda ang sahod, sadyang nasasaid kami. Dahil nga sa lagi kaming may sakit, napupunta lahat sa gamot at maging sa check-up ang pera naming iyon. Laman nga po kami halos lagi ng ER nung mga nagdaang taon. Kung meron nga pong isang taon na talagang itatakwil o ayaw kong balikan, ito po ay yung 2021. Sa awa ng Diyos ngayon Sir Red, nakakabawi na rin kami kahit papaano. Noong mga panahon na talagang lugmok kami, nasabay pa sa pandemic, naramdaman ko ang sobrang desperasyon. Meron akong mga nakausap at nagpunta sa bahay ng mga manggagamot at 3 po sila ang pinapunta ko. Lahat sila, iisa ang sinasabi at ito'y walang iba kundi palipad hangin. Ang mga sunod-sunod na pagkakasakit namin at ang kamalasan sa pera ay sinadya daw ng isang kapamilya. Masyado daw kasi akong matapang at dahil sa aura ko at lakas ng loob na kalabanin sila, sa iligal na bagay na nila gustong bumawi. Imbes na ako lamang din daw ang magkasakit, nadadamay lahat ng mga taong kasama ko sa bahay
Kumbaga, nagbabounce din sa mga kasama ko yung dapat ay sa akin lamang mapupunta. Hindi daw kaya ng palipad hangin ng tiyahin kong ito na sirain ng utak at kalooban ko. Kaya tuloy-tuloy ang ginagawa niya sa akin. Yung isang manggagamot, tinanong pa ako kung gusto ko daw bang ibalik sa kanya yung palipad hangin na ginagawa niya. At syempre, tao lang naman ako. Naiinis sa hindi mawaring kadahilanan kung bakit maging ang buong pamilya ko kasi ay idinamay, kung kaya't sinabi ko nang walang hesitation na oo. Inamin ko rin sa manggagamot na nakausap ko, Sir Red, na matagal nang ginagawa iyon ng tiyahin ko at alam iyon ng buong angkan namin. Actually ay nagdalawang isip pa ako na baka hindi rin tumalab sa kanya yung pagbabalik ng palipad hangin, and for sure meron siyang pangontra at nakahanda na ito. Pero binigyan na lamang ako ng pangontra at dasal ng huling manggagamot na nagpunta sa bahay. At sabi pa nga, kahit papaano sa pamamagitan daw ng mga ito, aalwan kami ng kahit konti. Kung tatanungin niyo ako kung saan nag-ugat ang lahat, ito po ay dahil sa bahay at lupa ng yumao niyang kapatid, who is my nanay. Dahil din po sa desperasyon ko, meron din akong sinubukang gayahin na narinig ko rin po sa isang YouTube channel. Ito rin po ay isa sa mga itinampok niyang istorya doon at napakinggan ko. Pero bago yan, again, ito po ay resulta kasi ng desperasyon ko. Ang ginawa ko ay humingi ako ng tulong sa namayapa kong nanay. Base sa narinig ko, ang gawin daw ay katukin ng 3 beses ang lapida ng taong gusto mong kausapin at doon ay hilingin o sabihin sa taong iyon ang iyong nararamdaman. I did and promise it worked. Muli ang aking pagbati sa inyo, Sir Red, at sa lahat ng bumubuo ng inyong channel. I have another unforgettable experience with an entity way back December 1996 sa Tacloban City, Leyte. Bagong panganak pa lamang po kasi ako noon nang ako at ang aking husband ay napag-alaman ang patungkol sa kamatayan ng tumayong best man namin sa kasal dahil sa komplikasyon makaraan ng kanyang surgery. Since close friend talaga ito ng husband ko, nagmakaawa siya sa akin na samahan daw niya ako sa burol ng best man namin. Kalaunan ay pinayagan ko naman kahit na nagdadalawang isip ako sapagkat bagong panganak pa lamang kasi ako. Ang asawa ko pa nga ang nagbigay ng kondisyon. Hindi rin naman daw kami magtatagal sa lamay, kaya yun po yung nagpa-oo sa akin. Pumayag na rin ako kalaunan. Pumunta kami ng around 8 PM sa lugar nila na kung saan, Sir Red, sadyang malayo yung barangay na kung saan nakaburol yung best man namin mula sa tirahan namin sa Tacloban. So nung nandun na kami, nakalimutan na nga din po namin na tumingin sa oras dahil sa dami ng mga kakilala at kaibigan na dumalaw din po sa mismong wake. Sa sobrang haba ng kwentuhan, doon ko lamang po napagtanto na 11:45 na rin pala iyon ng gabi. Since yung inuuwian namin ay medyo malayo pa talaga. 30 to 45 minutes pa talaga ang babaybayin mula doon sa residensya nung namatay. Agad ay inalerto ko ang asawa ko tungkol sa oras. Nang malaman din ng asawa ko na late na rin pala iyon ng gabi, doon na rin po siya dali-dali na nag-excuse sa mga friends nila, pero hindi na rin kami nagpaalam sa mga kamag-anak ng best man namin dahil naniniwala din po kami sa pamahiin na hindi ito maganda. Lalong-lalo na syempre yung ihahatid ka pa ng kamag-anak ng namatay.
Nagsimula na po kami mag-travel matapos kaming magpaalam sa mga kaibigan namin at umalis doon sa wake. Bigla-bigla, pagsapit namin sa intersection, napapreno yung asawa ko. Tinitingnan niya kung meron bang daraan, pero sa halip na makakita ako ng sasakyan, iba ang umagaw sa aking atensyon. May nakita po talaga ako, Sir Red, na babae na naroroon sa malalaking punong kahoy na malapit sa tulay. Malinaw pa naman talaga ang paningin ko at nakatitiyak akong nakayuko po siya doon. Natatabunan ng mahabang buhok niya ang kanyang muka at yung suot po niya ay hindi pangkaraniwan dahil long sleeves na white blouse and long light blue skirt na umaabot sa kanyang paa. Agad ay sinabihan ko yung hubby ko sa nakita ko. Pero nagtataka siya sa patuloy na pagtatanong kung nasaan dahil wala daw siyang nakikita. Ang sabi ko, andoon siya sa ilalim ng puno at nakayuko pa. Sabi naman ng aking mister, baka pasahero daw ito at nag-aantay ng jeep or ng bus. Pero nakipag-argumento pa ako na imposible. Bakit naroroon siya sa part kung saan medyo may kadiliman? Malapit pa sa punong kahoy at kung naghihintay nga talaga ito ng masasakyan, bakit doon pa sa gawing iyon na hindi siya talaga makikita ng driver? Dahil nag-insist yung husband ko na wala talaga siyang nakikita na babaeng nakayuko kahit pinagdidiinan ko. Sinabihan na lamang niya ako ng mahinahon, ngunit mariin ang pananalita, na kung sakaling meron daw akong makita as we travel going home, wag daw akong sisigaw or kontrolin ko ang pagkagulat ko dahil baka daw kami ay madisgrasya. Talagang natakot din ako doon, Sir Red, kasi napagtanto ko na ako lamang pala ang nakakita sa babaeng nakayuko at nakasuot ng mahabang puting damit. So naging dahan-dahan na lamang yung biyahe namin hanggang sa kami po ay makalapit na sa uuwian. Dinivert na lamang po ng asawa ko yung kwentuhan para maibsan yung takot at kaba naming pareho. Dumating po kami sa bahay around 12:45 ng madaling araw nang hindi na nagpapagpag. Basta't nagbihis na kami at natulog. Nung madaling araw na iyon, pero binisita po ako ng namayapa kong lola sa panaginip at sinabi na gusto lamang din daw niyang dalawin ang anak ko. Nung sinabi niya na gusto niyang dumalaw lang sa anak ko, ay bigla na lamang pumalahaw po yung aking anak, bagay na nakapagpagising sa aming mag-asawa. Until now ay nahihiwagaan pa rin ako sa nakita ko, Sir Red, at kung ano ang kaugnayan nito doon sa biglaang pagdalaw sa panaginip ko ng aking yumaong lola. Hindi ko pa rin malilimutan yung mga entities na nakikita ko sa loob ng bahay namin sa Palo at nung nag-transfer na kami sa bahay namin sa isang subdivision sa Tacloban. Huminto lamang po yung pagpapakita at pagpaparamdam nilang ito nang pinabindisyonan na nga po ni tatay yung parehong bahay namin sa Palo at Tacloban, since isa rin po siyang lay minister ng Catholic Church. Doon po, Sir Red, ay nakahinga din ako kahit papaano ng maluwag. By the way, ako po muli si Nina. Hindi ko na po pahahabain ang intro kong ito, Sir Red, but please call me Mr. X. Ito po, Sir Red, ay naganap sa loob ng aking isang makapanindig balahibong panaginip. Hindi ko alam kung ito ba ay isang masamang pangitain or may hatid na bad omen. Ikikwento ko lamang sa inyo ang naging laman ng panaginip ko noong February 13, 2023. Maganda at maaliwalas ang naging umpisa nito, although
Nararamdaman ko sa balat ko sa loob ng panaginip na iyon na may maligamgam o hindi maganda yung hangin. May napuntahan nga po ako sa paglalakad ko na parang isang parke na napapalibutan ng mga nagtatayugang mga gusali at alam kong sa Pilipinas yung setting nito. Nakikita ko rin na madaming mga bata at halos ilan din yung mga pamilyang naroroon. Kung paano ko nasabi na ang setting ay Pilipinas dahil naririnig ko po yung mga Tagalog na lengguwaheng sinasambit nila. Maganda ang araw na iyon. Dinig na dinig sa buong kapaligiran ang tawanan at ligaya ng mga pamilyang naroroon. Dala pa nga nung iba yung mga alagang aso na hindi ko alam kung ano yung mga lahi, habang yung iba nakaupo sa isang sulok, yung iba'y nag-iisa na nakatingala at nakatingin sa bughaw na kalangitan. Hindi pa man po nagtatagal ang paglalakad ko sa panaginip na iyon at maging yung mismong senaryong iyon. Walang ano-ano ay nagulat na lamang ako sa malakas na pag-alulong ng isang asong may lahi. Nag-iisa lamang po yung pinanggagalingan ng alulong pero nakakatakot dahil parang ang dami sa sobrang lakas. Napasulyap ako. Napangisip pa nga ako noon, Sir Red. Iniisip ko na kung bakit kahit po sinasaway na o pinapatigil nung kanyang amo yung asong iyon ay hindi pa rin talaga ito nakokontrol. Hanggang eto na. Lahat na halos na mga aso doon sa parke ay umalulong na rin po at talagang makabasag na ng eardrum. Napapakunot yung noo ko pero kinikilabutan ako. Hanggang sa ilang segundo pa, naramdaman ko yung panlalaki ng aking ulo. Nagtayuan na lahat ng aking mga balbon sa katawan at batid ko rin mula sa aksyon ng mga nakikita kong tao na kanina ay nagtatawanan at nag-e-enjoy ang biglang pagsishift sa mukha nila ng takot. Nagtataka rin yung iba hanggang sa bawat aso na ay nagpumiglasan na mula sa mga tali nito at tumakbo na sa kung saan-saan. Hindi pa man nagtatagal matapos ang eksenang iyon, yumanig ng pagkalakas-lakas ang lupa na animoy idinuyan maging ang mga puno na kung titignan mo ay nagsisisayawan ang mga sanga at dahon. Yung lupa ay bigla din pong nagbitakan. Lumabas sa mga tubig at napako doon ng aking paningin. Hindi rin ako makagalaw sa kinalalagyan ko. Hindi ko alam kung bakit. Ang lahat ay natataranta na at dinig na dinig mo na ang takot. Ang mga batang kanina'y naghahalakhakan, napalitan na ngayon ng iyakan. Lumingon-lingon ako kung saan-saan at nakikita ko na, Sir Red, na yung mga gusaling kanina'y nagtatayugan ay bigla na lamang pong nagsiugaan at kalaunan ay nagbagsakan sa lupa. Kita ko rin yung mga taong sabik na maisalba ang sarili nila mula sa tiyak na sakuna. Yun nga lang, ang iba ay kitang-kita kong nababagsakan ng malalaking debris. Inisip ko na lang, Sir Red, kung makakasurvive ba ako dito. Kitang-kita ko rin ang ilan pang mga tao na hindi pinalad. Nakakaawang kalagayan yung mga taong napisak na mga malalaking konkretong bagay, mapabata man o matanda, at halos walang ligtas ang lahat ng naroroon ng sandaling yun. Dumapa na lamang ako. Pumikit pero nadidinig ko na ang nangangalit na mga nag-uumpugang bato sa kailaliman ng lupa. Bigla rin bumuka yung lupa na kung saan ako dumapa at muntik na rin po akong mahulog. Mabuti na lamang nagising po ako at napagtanto na nasa gilid na ako ng aking kama at talagang nahulog na ng literal. Masakit isipin kung sakaling totoo man ang naganap. Pero hindi ko po agad-agad mawaglit sa isipan ang masamang panaginip na iyon. Maaaring itinuro lamang nito sa akin
na napakahalaga ng bawat segundo, bawat minuto at bawat oras dahil hindi natin alam kung kailan o paano tayo mawawala sa mundong ibabaw. Hindi natin hawak ang lahat ng tungkol doon. Sa mga nakakapakinig ng kwento kong ito, ano po kaya ang ibig sabihin ng masamang panaginip kong ito? Ako po si Sai, isang masugid na tigapakinig ninyo. Tubong Benguet po at naging tambayan ko na ang inyong channel kapag nag-aaral, nagre-relax o bago matulog. Madami po akong mga nadinig na kwento sa inyo na nakakatakot kaya't naisipan ko rin po na i-share yung sarili kong entry. Ito po ay may kaugnayan sa mga experiences ng aking lola sa luma nilang bahay nung siya ay dalaga pa. Si Lola Linda po ay pumanaw noong taong 2021 dahil sa sakit na cancer. Siyempre, sobrang namimiss ko na po si Lola, lalo na ang kanyang mga kwentong nakakatakot. Actually po, si Lola talaga ang dahilan kung bakit nakahiligan ko o nahuhumaling ako sa mga horror stories at maging sa mga nakakatakot na pelikula. Kahit man po paulit-ulit na yung mga nagiging kwento niya, ay hindi ko po talaga magawa na magsawa. At tulad ng nabanggit ko, kahit ilang beses o gasgas na kwento na po yung kanyang inilalahad o isinasalaysay, nakakapagbigay pa rin ito ng takot sa akin. Katulad na lamang ng isang ito. Siyam na magkakapatid sina Lola Linda at lahat sila'y nakatira noon sa isang malawak na bahay sa probinsya. Ang kanilang bahay ay pinagigitnaan daw po ng kalsada at mga shortcut na papunta sa iba pang lugar ng munisipyo kaya talagang maraming tumatambay doon. Sa panahon na kinikwento ito ng aking lola, sabi niya ay wala pa daw pong gaanong mga sasakyan. Nagiging rest house din po yung bahay nila para sa mga manlalakbay. Alkalde din daw po ng panahong iyon yung tatay ni na Lola Linda kaya kilalang kilala sila sa lugar at sobrang bait din niya kaya okay lang sa kanya na buksan ang kanilang bahay para sa mga manlalakbay, kakilala man o hindi. Maliban sa kanilang magkakapatid, nakikitira rin daw po roon ang kaibigan ng nanay ni Lola na nagngangalang Marciana. Napabisita lamang daw po siya sa kanila noon at dahil malayo-layo pa ang tirahan, pinatuloy muna siya ng tatay ni Lola sa bahay. Wala naman din daw pong kahit na anong reklamo sapagkat mabait si Aling Marciana. Para nga din daw po makabawi at bilang pakikisama, siya na daw ang nagluluto at naglilinis sa bahay. Minsan pa nga daw po siya rin na nag-aalaga sa pamangkin ni Lola na baby pa nung time na iyon dahil ang nanay niya na kapatid ni Lola ay teacher at halos everyday po ay busy sa school. Isang araw ay nagulat na lamang ang pamilya ni na Lola nang biglang magsuka daw po ng dugo si Aling Marciana. Sa mga sumunod na araw, napapansin na rin daw nila ang biglang pagbagsak ng katawan nito at yung mabilis na pagkakahapo. Agad daw nilang isinugod sa ospital si Aling Marciana at doon nga'y na-confine ng ilang araw. Dahil po dyan, si Lola Linda ang inatasan ng kanyang kapatid na mag-alaga muna sa kanyang pamangkin habang nagpapagaling pa ng tuluyan si Aling Marciana. Isang gabi nun, si Lola at ang pamangkin niya lamang ang nasa loob ng bahay. Nasa munisipyo ang kanilang tatay noon, nasa trabaho pa ang iba niyang kapatid. Binisita naman ng nanay nila si Aling Marciana sa ospital. Habang pinapatulog na daw ni Lola ang kanyang alaga sa sala, nagulat siya
nang bigla na lamang daw pong umalulong ng malakas yung mga alagang aso ng kanilang kapitbahay. Maya-maya ay bigla na rin daw pong may ingay na nanggagaling sa kusina. Para nga daw pong nalaglag na planggana. Naging alerto dito si Lola kaya lumingon siya. At doon, nakita niya si Aling Marciana sa pinto. Papasok daw ito sa kusina. Humarap pa daw sa kanya yung ali. Nakangiti ito kung kaya't nginitian din daw ito ni Lola. Nakapagtanong pa nga si Lola ng, "Magaling ka na po ba, Ate Marciana? Kailan kayo nakabalik? Kasama niyo na po ba si nanay?" At nakatingin lamang daw po si Lola sa karga niyang bata kaya naninibago siya dahil hindi rin sumasagot yung ali. Muli niya itong tinanong pero hindi sumagot. Palingon-lingon na nga din daw po si Lola hanggang sa sobrang gulat niya dahil naroroon pa rin naman si Aling Marciana. Nakangiti. Pero ang mas ikinahilakbot niya, Sir Red, ay nang tignan daw po ni Lola ang gawing ibaba ni Aling Marciana. Gusto daw po niyang sumigaw ng oras na iyon. Alam niyang nabubuka na ang kanyang bibig pero wala pong katunog-tunog ang kanyang boses. Tumaas lahat ng mga balahibo ni Lola at hindi lamang daw yan sapagkat para nga din daw pong lumalaki ang kanyang ulo. Paano ba naman kasi, Sir Red? Nakita niya si Aling Marciana na walang binti at paa. Nang makakuha siya ng buwelo, ang utak niya ay unang inutos na kargahin ang kanyang pamangkin at itakbo papalabas ng bahay. Hindi na rin daw po alintana ni Lola ang lamig ng hangin dahil sobrang hilakbot ang nararamdaman niya. Iyak din siya ng iyak dahil sa sobrang takot. Hindi pa rin daw tumitigil ang pag-aalulong ng mga aso. Mula sa labas, may bintana nga din po siyang nakita sa gawing sala. Muli daw pong sinilip ni Lola kung naroroon pa si Aling Marciana. Andun pa rin daw po. Nakatingin pa rin sa kanya at nakangiti. Para bang hinihintay talaga ang pagsilip daw ni Lola. Hanggang sa nakita niyang marahan nitong itinataas ang kanyang kamay at kumaway na lamang daw sa kanya. Sa takot ni Lola, muli ay tinalikuran na lamang daw niya ang bahay at may kalahating oras na ang nakalilipas nang naaninagan na po niya na may flashlight na patungo sa kinaroroonan niya. Alam niyang ito na ang kanyang mga magulang, pati ang kanyang mga kapatid kaya agad niya itong sinalubong. Umiiyak daw si Lola pero pinagalitan na lamang siya ng kanyang ina. "Bakit mo nilabas yung sanggol? Ang lamig dito tapos ang nipis pa ng damit niya. Ano bang nangyayari at bakit ka umiiyak dyan?" Dire-diretsyong tanong ng kanyang ina. Isinaad agad ni Lola ang mga nakita niya at habang siya pa nga daw po'y nagkikwento, nagkatinginan na ang kanyang mga magulang. Unang tanong ng tatay niya kung sigurado daw ba siya sa nakita niya. Umuupo si Lola pero agad na balik na sagot ng tatay ni Lola ay, "Imposible. Wala na si Marciana. Pumanaw na siya." Hindi na nga din daw po nalaman kung ano ang pinakadahilan ng pagkamatay ni Aling Marciana. Ngunit dahil sa nakita ni Lola, nagpamisa daw sila sa bahay para kahit papaano matahimik na rin daw ang kaluluwa ng ali. Ito pong kinikwento kong ito, Sir Red, ay isa talaga sa mga hindi ko malilimutan na nakakahilakbot na karanasan at kwento ni Lola. Patuloy pa rin po ako magpapadala ng mga kwento niya soon kapag meron na po akong sapat na oras para ma-compile ko po ang lahat. Once again, maraming salamat. More power sa inyong team and more stories
to tell. Ako pong muli si Sai.